Purihin ang ating Diyos na buhay sa Kanya pong kabutihan ngayong araw po na ito. Praise God. Okay. So tayo po'y magpatuloy at simulan po natin sa isang panalangin, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. O aming amang Diyos sa langit, sa oras pong ito, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na binigay mo. Bagamat kami nagkukulang sa iyo, nagkakasalamat, Panginoon, sa iyong kapatawaran, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig na pinagkaloob mo sa amin. Patnubayan po kami ng iyong Holy Spirit, maunawaan po namin ang iyong mga salita na sa aming munting devotion na ito at sa mga awitin, ikaw po aming luwalhatiin. At dinggin mo po ang aming mga panalangin sa araw na ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus Kristo, ng aming Panginoong Yesua na anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat po aming amang Diyos sa langit. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. At ipagpatuloy po natin sa isang awitin na talagang pangahawakan po natin sa panahon ng pandemic na ito, yung salita lamang ng Diyos. Praise God. Ito na lamang po ata yung ating pinakapag-asa, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sabayan po natin ang awiting ito. Sa gitna
Praise God. Purihin po ang ating buhay na Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sa napakagandang awitin na yon para sa ating Panginoon na talaga ang salita lamang ng ating Diyos ang ating pinangahawakan lalo sa panahon ng pandemic na ito. Mga kapatid, na para bang mawala na tayo ng pag-asa. Ngunit ang salita ng Diyos ay nandyan palagi sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Nag-survive po yan ang salita ng Diyos sa daan-daan taon, mga kapatid, upang ipahatid sa atin ang mensahe ng Diyos, ang kanyang kalooban sa ating buhay. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay magbabasa ng 2 talata mula po sa Matthew chapter 8, verse 16 and 17. Maganda pong balikan natin ang pangyayaring ito sa buhay ng ating Panginoong Kristo at kung bakit ito nangyari at mensahe ng ating Panginoon. At ang sabi po sa verse 16, Matthew chapter 8, when evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirits with a word and healed all the sick. Basahin ko pong muli. When evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirits with a word and healed all the sick. At tuloy po natin, mga kapatid, sa verse 17. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and carried our diseases. Sa NIV version po yan. Ulitin ko po yung verse 17. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and carried our diseases. Purihin po ang ating Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang mga salita. Mga kapatid, sa talatang ito, ay makita po natin yung pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo na dinala sa Kanya ng mga tao, isang gabi po, ay dinala po sa Kanya ng mga tao ang mga sinasaniban po ng masamang espiritu at yung pong mga may sakit, mga kapatid. Yung pong demon-possessed at ang ginawa po ng ating Panginoon, He drove out the spirits with a word, at sinabihan po niya, pinalayas po niya ang masamang espiritu at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Purihin po ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa oras pong ito, sa panahon po ng pandemic na ito, mga kapatid, ay marami pong kaganapan nangyari sa ating buhay. Tumataas po ang bilang sa buong mundo
may mga namamatay po araw-araw at maari po ay dahil sa COVID-19 at marahil ay hindi naman po dahil sa COVID-19 o marahil ay dahil po sa ibang kadahilanan o ibang mga sakit, mga kapatid. Ano po ang ating gagawin, mga kapatid, sa buhay natin, sa panahon natin ngayon? Kung tayo po ay may mga suliranin, tayo po ay inaatake ng kaaway, tayo po ay may sakit, at pupunta naman tayo sa ospital, puno na. Napakahirap po magpa-ospital ngayon. At kung talagang gusto mo ay gagastos ka, mga kapatid. At hindi po natin maasahan na kumpleto ang tulong ng gobyerno. Maaring sariling sikap na lamang po natin, mga kapatid. At kung tayo naman po ay aasa sa kapitbahay, nagdadalawang isip po silang tulungan tayo kasi baka po mahawa sila ng COVID-19 na ito, mga kapatid. Napakahirap po, hindi mo na alam kung saan ka tatakbo, yung iyong trabaho, yung maraming nawalan ng trabaho. Marami po na nai-stress, mga kapatid. Lalo na po sa ating bansa na tinuturing pong third world country. Yung po sigurong mayayamang bansa at kagaya po sa Denmark na punta po ako diyan, mga kapatid. At diyan po sa Denmark, wala po talagang mahirap diyan, wala pong namamalimos talaga diyan. Kung meron man, taga-ibang bayan po yun, hindi po taga-Denmark, dumadayo po para lang po diyan. Ano? Mayamang bansa po yan, yung Denmark, sa Europa, mga kapatid. Napunta po ako diyan. At dahil nag-training po ako diyan dati, nag-attend ako ng seminar, 2 linggo. At isa sa napakagandang bansa po, ano? Napakalinis, maayos, at yung crime ay less po, ano? Bagamat mayroon din pong crime na paunti-unti, ano? Ay yun po yung mga tagalabas, dumadayo. At napakadali po kasi sa kanila na pumasok sa kanilang bansa. Nung basta taga doon ka, ay meron po silang samahan ng mga bansa. No? Napakadali lang pong pumunta. Pero yung pong taga Denmark, mga kapatid, ay sagana po sila. Yung pong mga tinanggap nilang citizen na walang mga trabaho, may pabahay po sila ron, mga kapatid. At continuous po ang supply. At ang gobyerno po ang bumubuhay. Ganun po yun. Kaya marami pong gustong mag-migrate doon. At pag natanggap ka, kahit wala kang trabaho, kakain ka. Wala po silang iniintindi doon. Kahit sa medical, at sa pag-aaral. Basta matalino lang po. O kaya po yung kurso, pag-aaralin po ng gobyerno. Ayan nga. Kaya nga lang po, yung mga tao ron parang tinatamad na. No? Kasi sila pag nag-aral sila, gagamitin sila maglingkod sa servant po sila sa mga tao. Mga kapatid, di po kagaya dito, talagang pag nag-aaral ka ng medisina, mag-doktor ka, talagang nandun na yung pinakamataas na respeto dahil talagang pinaghirapan mo yan doon po, gobyerno magpaaral sa iyo, ikaw na po ang susuko, mga kapatid. Kaya nga po, may nakakausap kami doon, mga Pilipino na kausap ko, mga kapatid. No? Doon lang siya sa pier, no? Parang dito, kargador lang, parang ganun, ano? Ang trabaho doon sa pier, no? Nakapagtapos po siya ng anak, no? Dahil nga po, ang gobyerno po ang paaral. May yamang bansa po yan, no? At korupsyon po sa kanila, napakaliit, mga kapatid. Talaga yung tumatakbo ng mga ordinaryong tao lang, no? Tumatakbo ng opisina sa gobyerno. At hindi po tayo umabot pa sa ganun, ano? Mga kapatid, na yung ganun, nakakainggit po talaga at mapapaiyak ka sa kalagayan natin pag kinumpera mo doon sa kalagayan nila. Pero tayo po, nandito sa Pilipinas at marami po nagugutom, marami naghihirap, ano? At siguro sanay na po tayo sa hirap Kaya maaari mag-survive po tayo, tiis-tiis lang. Pero nandito po yung stress, ano? Nandyan po yung problema, lalo na po kung may sakit po tayo na nakamamatay. No? Mga cancer, lupus, ayan, leukemia, may mga alam po ako na namatay dyan, bata pa, mga kapatid. At paano na po pag mga gantong bagay?
At wala na po tayong matatakbuhan kundi ang salita ng Diyos na pangahawakan natin. Alam niyo po ba, nung panahong iyon, ay may mga stress na po ang mga tao. May mga atake na po ang diablo, may mga masamang espiritu, nagbibigay po sa atin ng suliranin, ng stress, ng mga oppression, mga depression, mga karamdaman. No? Dahil ako po ay pastor, ay yun po yung aking findings. No? Pero pagka sa mundo, mga doktor, ay psychological po yan. Pero sa akin, may involved po na evil spirit. Talaga po, sabi po doon, ay dinala sa kanya yung mga nahihirapan po ng masamang espiritu. At ang sabi po doon, ay pinalayas po niya at ang masamang espiritu at pinagaling ang mga lahat ng mga may sakit, mga kapatid. Sa ating Panginoon, kung tayo po'y lalapit, minsan iniisip po natin, kaloob pa ng Diyos na ako ay pagalingin. Mga kapatid, bumaba na po ang anak ng Diyos. Siya po ang representante ng kanyang ama, like father, like son. At kung ano pong inutos ng ama, yung pong ginagawa ng anak. Kung ano pong kalooban ng ama, yung pong kalooban ng anak. Mga kapatid, dahil ang Panginoong Jesucristo bumaba rito upang gawin ang kalooban ng ama. Alam niyo po ang kalooban ng ama, mga kapatid, ay tulungan tayo. Ang ginawa po ng mga tao ay dinala nila ang kanilang problema sa Panginoon. Inaalihan ng masamang espiritu, yung mga karamdaman. Mostly po, ang karamdaman ay evil spirit. Lalo na po yung mga deadly na karamdaman, mga kapatid. At pinagaling po lahat ng ating Panginoon and healed all the sick. Mga kapatid, pinagaling po lahat ng ating Panginoon. Kung papansinin po natin, wala po siyang hindi pinagaling. Basta dinala lang po sa Kanya at lumapit sa Kanya. Wala po siyang tinanggihan, mga kapatid. At mababa po ang kalooban ng ating Panginoon. Maawain po siya. At pag talaga nakita po niya yung ating pangailangan, kailangan po natin gumaling. Pagagalingin niya po tayo. At sinasabi natin, kung nandito lang ang Panginoong Jesucristo, sana madala ko yung aking sarili sa Kanya o madala ko yung aking anak sa Kanya, ay gagaling, mga kapatid. Sabi po ni Propeta Isaiah, bakit po pinagaling ng ating Panginoon ang lahat ng mga may sakit at inaalihan ng masamang espiritu. Ang sabi po sa verse 17, this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and carried our diseases. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay dinala na po yung ating mga karamdaman. Ang sabi po, to fulfill the prophet Isaiah. Ano po ang sabi ni Propeta Isaiah? He took up our infirmities and carried our diseases. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung pangahawakan lang po natin ang salita ng Diyos sa magitan ni Propeta Isaiah, ay kinuha na po ng ating Panginoon ang ating infirmities. Ano po ba yung infirmities? Ito po yung kahirapan. Ito po yung kalungkutan ng ating katawan. Mostly sa ating katawan. Infirmities. Okay, mga sorrows, kalungkutan, dulot sa ating katawan. Kasama na po rito mga depression, na dinala ng ating Panginoon sa kanyang katawan. He took up our infirmities. Dinala na po niya yan 2,000 years ago. Lahat po na nagpapahirap sa ating katawan at lahat po ng ating karamdaman and carried our diseases. So dinala na po ng ating Panginoon. Kaya pala ang Panginoon napapagaling niya ang lahat ng lumalapit sa Kanya dahil po yung sakit nila kinuha na ng ating Panginoon sa kanyang katawan, doon sa krus ng Kalbaryo. Kinuha na po niya sa kanyang pagkakatawang tao, kaya pala siya nagkatawang tao, ay upang dali ng ating mga karamdaman, upang dali ng ating mga kahirapan, nagpapahirap sa ating katawan, mga infirmities, mga diseases, at hindi lamang po yan, dinala rin po niya ang ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran at sa magitan niya tayo po ay namatay at naparusahan. Si Kristo po, ang anak ng Diyos, ang naparusahan at tumanggap ng ating parusa. So, siya po yung umako ng lahat ng mga bagay na ito. Inako po niya
hindi lamang pala ang ating mga kasalanan, kundi pati ang ating mga infirmities, pati ang ating mga sakit. Kinuha na po ng ating Panginoon upang tayo ay gumaling. Subalit, hindi po lahat yan ay automatic, mga kapatid. Nasamid lamang po ako sa laway. Hindi po yan automatic, mga kapatid. Kailangan po na tayo ay lumapit sa ating Panginoong Hesus Kristo, sa ating Panginoong Yeshua. Ibig sabihin po ng Yeshua na pangalan, na Hebreo name ng ating Panginoon ay God is our salvation. Ang Diyos ang ating kaligtasan. Mga kapatid, hindi po ako ang magpapagaling, hindi po ako ang umako ng inyong sakit. Wala pong ganung kapangyarihan, kundi si Kristo po ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Yeshua, ang siya pong ating tagapagligtas. Siya po ang umako ng ating kahirapan at karamdaman, maging cancer man yan, maging COVID man yan, ay dinala na ng ating Panginoon sa kanyang katawan upang tayo ay gumaling. At lahat ng lumapit sa ating Panginoon, wala po siyang tinanggihan. Basta lamang po tayo mananampalataya, magtitiwala sa ating Panginoon. Pangahawakan natin ang kanyang mga salita na sinabi ni Propeta Isaiah, He took up our infirmities and carried our diseases. Nais po ng Panginoon at na pagalingin tayo. At pinagaling na nga po tayo dahil dinala na po niya ang ating karamdaman. At ang epekto po nito ay lahat ng tao. Mga kapatid, past, present, and future po. Kasama po tayo sa dinala ng Panginoon ng ating mga karamdaman. Kaya nga po, lalapit po tayo sa Kanya, mga kapatid. At ibibigay po natin, hihingi po tayo ng awa, hihingi po tayo ng saklolo, hihingi po tayo ng kagalingan. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Ituon po natin ating pananampalataya, ang ating paniniwala sa ating Panginoong Hesus Kristo, sa ating Panginoong Yeshua. So, tandaan po natin yung verse 16, ang sabi po diyan, when evening came, many were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirits with a word. Inutusan niya ng kanyang salita lamang, ng salita ng Diyos, ang nagpalayas po sa masamang espiritu, ito at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Ilagay po natin ang ating sarili sa panahon ni Kristo. Tayo po'y lumapit sa Kanya. Dalhin po natin ang ating mga sarili sa oras na ito sa ating Panginoong Yeshua. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah. O aming amang Diyos sa langit, sa oras pong ito, nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ay tunay, Ikaw ay buhay, at tunay ang aming Panginoong Kristo. Salamat po aming amang Diyos sa langit dahil mahal mo kami at binigay mo sa amin ang aming Panginoong Kristo na iyong bugtong na anak upang gawin ang iyong kalooban. At ang iyong kalooban ay kami ay maligtas. Subalit, kailangan lamang po kaming lumapit sa iyo. Hindi po lahat naliligtas. Hindi po lahat gumagaling. Kasi hindi naman po lahat lumalapit sa iyo. Yun lamang pong lumapit sa iyo at dinala ang kanilang sarili sa iyo upang iyong tulungan, upang pagalingin, Panginoon. Dahil dinala mo na po ang aming mga infirmities, ang aming mga kahirapan, ang aming mga karamdaman. Dinala mo na po yan 2,000 years ago. Purihin ka, Panginoon, dahil nabuhay kang muli. At sa iyong pagkabuhay muli, ay kami ay merong katiyakan na ang iyong salita ay tunay sapagkat ikaw ay nabuhay muli upang kami bigyan ng buhay, buhay na masagana, buhay na walang hanggan. Salamat po sa kagalingang ito. Nagpapasalamat na po kami sa iyo sapagkat pinagaling mo po kami. Kaya nga po, nilalapit ko ang karamdaman ng mga anak mo sa oras na ito. Karamdaman ng mga nakikinig sa iyo sa oras na ito. Panginoon, nilalapit ko po sila sa iyo. Ano man ang kanilang karamdaman, cancer man ito, Panginoon, leukemia, lupus, o anumang sakit na nakamamatay, mga cysts, ano man ito, Panginoon, COVID-19 ito, heart disease, nasa ospital po sila, nasa banig ng karamdaman, ibangon mo po sila, Panginoon. Kaawaan mo po kami, Panginoon. Hayaan mo maging totoo rin sa amin ang sinabi ni Propeta Isaiah na napulpil na po ito sa aming buhay, na He took our infirmities and carried our diseases. Panginoon, salamat po
o Diyos. Kaya nga po, dinudulog ko po sa iyo ang aking mga kapatid sa oras na ito, ang aking mga kababayan na nakikinig sa oras na ito. Yun lamang pong mga lumalapit sa iyo, Panginoon. Dinudulog ko po sila sa iyo sa oras na ito. Kami nananalig na nanampalataya sa iyong mga salita. Tulungan mo po sila. Purihin ka, aming Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Yeshua, inuutusan namin sa pangalan at salita ng Diyos. Pamagitan ng salita ng Diyos na sinabi ni Propeta Isaiah that He took our infirmities and carried our diseases. Sakit, karamdaman, masamang espiritu, espiritu ng karamdaman, espiritu ng kanser, lumayas ka sa katawan ng taong to, nakikinig sa oras na ito, lumayas ka sa aming katawan, lahat ng karamdaman, espiritu ng karamdaman, sakit, lupus, leukemia, mga cysts, heart disease, lahat, kidney disease, lung cancer, liver cancer, gallbladder cancer, lahat ng mga cysts, sa pangalan ng Panginoong Yeshua, lumayas ka sa katawan namin. Sa oras na ito, sa lahat ng mga nakikinig at lumalapit sa Diyos, sa oras na ito, lumayas ka. Wala kang karapatan sa aming katawan dahil dinala ka na ng aming Panginoong Kristo sa kanyang katawan 2,000 years ago. Ang Panginoong Yesus ay namatay na para sa amin. Tinubos na kami sa kasalanan, tinubos na kami sa karamdaman. Sa pangalan ng Panginoong Yeshua, sumunod ka, lumayas ka sa aming katawan. Tanggapin namin ng kagalingan, kompletong kagalingan, nagmumula sa Diyos, sa pangalan ng Panginoong Yeshua. Hallelujah! Salamat po aming Amang Diyos sa kagalingan ito. Pagpalain mo po kami, Panginoon. At lahat ng aming mga problema, mga suliranin, depression, ay binibigay po namin sa iyo. Palayasin mo po sa aming kaisipan. Sa pangalan ng Panginoong Yeshua, lumayas ka ng gugulong espiritu ng diablo, masamang espiritu, spirit of depression, spirit of oppression, spirit of stress, lumayas ka sa aming kaisipan, sa aming puso, sa pangalan ng Panginoong Yeshua. Wala kang karapatan sa aming puso, sa aming isipan. Sa pangalan ng Panginoong Yeshua, lumayas ka. Hallelujah. Salamat po aming Amang Diyos sa langit. Sa iyong kabutihan, sa iyong kagagalingan pinagkaloob sa amin, nagpapasalamat na po kami sa iyo. Sa katuparan ng sinabi ni Propeta Isaiah, He took up our infirmities and carried our diseases. Sa pangalan po muli ng aming Panginoong Jesucristo, nagpapasalamat po kami sa iyo, aming Amang Diyos sa langit. Amen. Praise God. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig at sa ating pagtatapos ay samahan niyo po sa awiting ito. Itaas po natin ang ating Panginoon. Purihin po natin siya. Dahil po sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kabutihan, sa kagalingan na pinagkaloob niya po sa atin, sa kanyang pagliligtas sa atin. Napakabuti po ng ating buhay na Diyos. Sa puso ko itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko itataas kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba, habang mayroong lakas pupuri
Praise God. Salamat po mga kapatid sa inyong panahon, sa inyong pakikinig. Pwede naman po itong ulitin at i-replay. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Pagpalain po kayo ng ating buhay na Diyos.